Aboy Paraiso. Siya po ang Executive Director ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magandang umaga po, Asek Paraiso, si Xander po at si Angel. Good morning! Magandang umaga, Xander at Angel. Opo. Asek, kasi meron po kayong inilabas, tama po ba, na top 12 scams of Christmas ngayong 2025. Paano po pinili, Asek, ng CICC? Ito pong top 12 scams of Christmas. Base po ba ito sa datos o trending na modus dito po sa ating bansa? Well, it's both, no? Katuwang natin dito ang Scam Watch Philippines at saka ang Gogulok. Kasama na rin natin ang PNP, ACG at saka yung Meta. So nag-gather tayo ng data. So these data were ito yung mga traditionally at saka by experience natin from the previous years nakikita natin. Kasama na rin dito yung mga trending reports. So, ibig sabihin na yung mga nakikita natin pumapasok ng mga reports because of the Christmas season. Ito rin yung naging results. Ito yung prioritization nila. Mabanggit ko lang, no? Itong 12 scams na to, ano naman to all year round. Pero dahil Pasko ngayon, nakikita natin ano yung top, yung pinakamarami in terms of volume. Nakita rin natin ano yung pinakamalaki yung pinsala in terms of yung amount ng pera. Opo. Bakit po kaya meron pa rin tayong mga kababayan na nahuhulog po doon sa part po kasi nung 12 scams of Christmas po yung halimbawa po ay impersonation o kaya po ay nagpapanggap po na agent ng ganitong bangko. Bakit po kaya convincing para po sa ilan sa ating mga kababayan yung ganong uri po ng panloloko? Well, it's a combination of many things, no. First is yung hindi pa magiging tech literate, that's one. So nabibiktima sila ng mga deepfakes kasi hindi pa nila alam yung concept ng deepfakes. Second, yung kakulangan do sa edukasyon when it comes to ICT, yung mga nangyayari sa ICT. Third, talagang minsan even if may duda ka na yung natatalo ka nung kagustuhan mo makatipid or yung opportunity na kumita na malaki. So nauna yung greed. So it's a combination of a lot of things. Kaya nga ngayong Pasko and yun yung alam ng mga scammers kung ano yung mga inuuna natin, whether it's our traits or yung tendencies natin, doon sila nagka-capitalize. Asek, base po sa datos ng CICC, gaano po kalaki ang naitalang pagtaas sa mga online scam, especially po kapag sasapit po ang holiday season? Yun naman ang magandang balita, no, Ma'am Angel. Hindi, doon sa tala natin, hindi siya tumataas. In fact, bumababa. Ibig sabihin, nagiging effective yung mga educational campaigns. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa mga programang katulad yun, no, na patuloy kami tinutulungan at sa pusang kampanya natin para magkaroon ng information drives, educational campaigns para sa ating mga kababayan. Talagang ngayon, preventive itong nilabas nating 12 scams of Christmas. Opo. Meron ho kayong mga information campaign din po on your part po, Asek Aboy, at sa papaanong paraan po? Tama po. Unang-una ho, hindi naman tumigil yan. Ngayon, pag-iigtingin pa natin. Mayroon tayong mga upcoming na, yung mga dati natin na mga partnerships, pinalakas natin. So we have a partnership with Gogulok, yung Scam Watch Pilipinas, yung Digital Pinoys, and now parang meron Scam Guard pa. So all these social civic groups, yung mga na ang advocacy is anti-scams, talagang papalakasin pa natin partnership para lumawak yung reach natin. Now, naintindihan natin na kailangan natin maglawas ng mga materials na medyo may explain ng mabilis or in a short span of time may explain mabilis ano yung mga scams na to. So meron tayong mga partnerships din with influencers. Maglalabas tayo ng mga infomercials na featuring sila para hindi lang dahil sa reach but make it relatable at mas madaling intindihin.
Asek, bakit po talamak pa rin ngayon yung kanina na pag-usapan po namin ni Kuya Xander, yung halimbawa magme-message sa'yo, parang yung mismong very parang legit ang text ng isang Oo. bangko, Mhm. 'di ba? Minsan yung sa communication, may Telco. Smart, Globe, tapos Oo. minsan meron pa sa gasolinahan. So parang napaka-legit po nung dating kasi Asek, ang hirap po tukuyin kung ito po ba ay scam or lihitimo na mensahe. Well, ito yung tinatawag natin, yung number 3, no, yung mga call or text scams. Ito yung ibunga ng mga IMSI catchers. Yung pa rin yung nagiging problema natin eh. Pero ang nagiging solusyon ho natin dyan, kasi nga ho, meron tayong Oplang Paskong Sigurado under the DICT sa panguna ho ni Secretary Henry Aguda na i-sunset na yung 3G tsaka 2G technology. Kasi nasa 5G na tayo eh. Kasi dito lang naman na mamalagi itong IMSI catchers na to eh. Ibig sabihin, ina-hijack nila, ito yung napapansin natin na thread hijacking or yung dinidiscuss natin dati pa na may isang device na pag nasa isang lugar, binablock niya yung signals ng ibang legitimate service providers tapos nagpapasok siya ng sarili niya na signal. Tapos doon po, na-hijack niya even yung mga legitimate threads. Ang talagang dito, palatandaan dito, tsaka yung pinaka-red flag dito, if there is a link, kasi sinabi na natin, binawal na ng NTC, any forms of links to sa mga text nyo. Pag may links pa rin yan, huwag nyo nang pansinin yan. Malamang sa malamang, yan? Scam yan. Opo. Papaano po yung halimbawa po hindi link pero nakalagay call this number? Nasa sa inyo yan. Kasi kami naman, ina-advocate natin yung mga pag hindi nyo kilala, yung mga numbers o yung mga nagte-text sa inyo, una-una, adapt yung ugaling mapagduda, mapanuri, mang-isnab, tsaka mag-report. So, una pa na pagdudahan nyo. Halimbawa may nagte-text sa inyo, hindi naman nyo makilala, or nagte-text sa inyo na may padala sa inyo, wala naman kayong in-order. Or nagte-text sa inyo na nanalo kayo sa raffle, hindi naman kayo tumaya. So, yun, mapagduda. Suriin nyo rin yung if there's any relationship to what you did before, gaya ng mga binanggit natin circumstances. So, pag gano'n naman, mang-stop. Pero yung pinaka-importante, Xander, tsaka Angel, yung number 4, yung mag-report. Even if hindi kayo na-biktima, even if you analyze it, kailangan i-report nyo yung incident or yung number na yun para naman ma-block natin tapos hindi na makapag-biktima ng ibang tao. Ang problema kasi, Asek, madali pong bumili di ba? Kumbaga, pag sa SIM Facebook, card. yung mga online shopping na yan, eto, ngayon, pwede sila magtinda. Pero kapag na-report na, minsan pwede nilang i-deactivate, di ba? Yung number pwedeng palitan. So parang hindi po sila nahuhuli. Oo. Ngayon, kahit papalitan nila, kailangan nila mag-register kasi inuubos natin yung mga pre-registered before. Ngayon kasi may because of the SIM card registration act, kailangan mo na pagbibili ka na ng bago, kailangan mo ng i-register yan. Pero tama ka, Angel, meron mga instances pa rin na nagbebenta ng mga pre-registered SIM cards. Papanagpitin naman natin yan kasi mas mabilis na ngayon because tandaan natin under the SIM card registration act, bawal ka magbenta at saka bawal mo ibigay yung number na nakaregister sa'yo. Bawal ka rin bumili ng mga ganong number. Parang may selfie pa nga yun, di ba po, Asek? Oo, yung validation process ng mga mobile network operators natin. Kanina, Asek, may nabanggit ka yung IMSI o yung IMSI na catcher, Usually po ito, di ba, galing po sa mga pogo na mga pinasara. At meron pa rin po ba tayong mga operasyon na kung saan nakakahuli pa rin nito mga ganitong equipment po, Asek Aboy? Ako, tama po. Hindi lang po siya pogo ngayon. In fact, before, nung hindi pa natin napapansin, binibenta siya doon sa mga online marketing networks o ini-import siya. So nakipag-ugnayan tayo doon sa BOC, nakipag-ugnayan tayo doon sa NTC tsaka sa DTI para hindi na siya maibenta doon sa mga marketing platforms. Ngayon naman binabantayan natin yung mga vital component parts kasi may mga nagdi-DIY na yung IMSI catcher. So para naman doon sa second part ng question mo, doon naman tayo nagpapasalamat doon sa mga law enforcement agencies natin. Tuloy-tuloy ang ugnayan natin sa kanila at saka cooperation natin sa kanila. Kaya minsan, nakakahuli pa rin tayo ng mga IMSI catchers na to na ginagamit. I think the latest is with the PNP ACG, mga a month ago lang or less than a month ago, na 2 devices na nahuli sa mga sasakyan, umiikot-ikot sa Metro Manila.
para magbato ng signal tsaka magbato ng mga mga text scams po. Mhm. Asik, meron po ba tayong scam detection app na halimbawa ito'y nag-pop up sa ating cellphone na kung saan pwede pong ma-detect ng ating mga kababayan? Marami ho yan. Unang-una ho, gusto kong i-promote yung sa partner natin. Yung GoGoLook has an application called Who's Call. Pag dinownload nyo siya, para siyang online messaging app din. Pero ang maganda dito, may database ng mga reported numbers. So pag halimbawa may tumatawag sa atin, magpa-pop up kagad, even if it's a regular call, magpa-pop up kagad siya na suspected scam or do not answer, parang scam number. At may isa pa siyang feature na maganda is yung pag halimbawa may nakalink na website, meron doon sa application na yun, pupunta ka doon sa application na yun, i-check mo yung mismong link na yun kung may report ba na scam site siya or nai-report na ba itong link na to para hindi niya napupuntahan. Yung sa Who's Call. Opo. Oo, sa Who's Call. Opo. Pero may mga kasi partner lang namin sila. Pero may iba pang mga applications na ganyan na pag halimbawa na i-download nyo, which are free applications to be honest. Libre. Pag i-download nyo, tapos meron kayo nun, nagagamit ko pag may tatawag na suspected scam or suspected collections agent, ganun. Lalabas na sa phone ninyo. Scam siya. Oo. Opo. Attorney, question lang po from our viewers, si Ma'am Melanie de la Cruz. Ang hirap daw kasi sa social media, lilituhin ka nung mga incoming messages, yung mga nagpa-pop up, halimbawa nanonood ka or nag-games ka, may pop up. Minsan daw po, syempre pindot ka ng pindot, mapipindot nyo raw po yung nag-pop up na yun. Kahit hindi nasasadya. Oo, kahit hindi raw po sinasadya. Naku, hindi yung sa social media pages yan. Ang pinasasabi nila, pag naglalaro sila sa mga iba-ibang applications yan, kasi ito yung mga sponsored at saka mga advertising sites yan. For example, may experience ko yan siya sa Lazada at saka sa Shopee. Opo. May experience ko yan siya sa mga games, mga online games na bago ka mag-proceed may nagpa-pop up. Kasi sa Facebook, ang problema natin sa Facebook, sa YouTube, nung nakausap ko sila, wala silang pop-up function. Ibig sabihin, meron lang silang feed. Papasok lang siya sa feeds mo. So yun yung kaibahan nun. Naiintindihan ko yung sitwasyon na minsan nanonood ka or naglalaro ka, biglang magpa-pop up dahil naglalaro ka nga, napipindot mo yun. So iwasan na lang ho natin mag-proceed. Kung napindot kagad natin, exit na lang kagad tayo sa application na yun. Asek, meron ho bang power ang CICC o ang ating DICT to control yung mga ganong apps po, yung mga games, yung mga halimbawa po online shopping na meron silang parang pop-up menu? Yun ang kailangan pa ng legislation kasi walang ganong powers ang kahit sino mang ahensya. Although nakikipagtulungan tayo sa DTI because of the Internet Transactions Act na siguraduhin na kung ano man, lalo na yung mga registered marketing platforms natin, siguraduhin na yung mga, whether it's the quality or the services of online marketing applications, protektado yung ating mga consumers. Yun kaya lang, again, tama ka, and I think this is a problem worldwide, kahit saan ka naman magpunta, wala nagre-regulate sa mga applications. Asek, paano po tinuturuan ng CICC ang ating mga kababayan para maging digital smart? Kasi nga patuloy po na nag-e-evolve itong mga scam sa ating bansa. Yan, yung mga educational campaigns po natin, especially may mga literacy trainings din tayo. Dahil nga ito ay hindi namin iniisip yung budgetary constraints natin. What we do is partner up with a lot of advocacy groups and a lot of yung mga private sector partners natin para dito sa literacy campaigns natin. I already mentioned yung mga advocacy groups, pero halimbawa, meron tayong partnership with Rappler, may partnership tayo with para sa mga mas mabilis na pagkalat ng mga information natin. We also conduct trainings. Tapos naman, yung problem specific. For example, we recently signed the MOA with One Hand kasi yung mga online lending applications naman, part of that MOA is also yung trainings at saka yung resource sharing po.
Opo, at siguro po, ilang days na lang, 36 days 36 na before lang. Christmas. May payo po ba ang CICC sa ating mga kababayan? Lalo po at halos online na po lahat, ang mga karamihan ng mga transaksyon. Ang payo lang ho natin ng CICC, parati na tayo mag-iingat, mag-adapt tayo nung maging mapagduda, maging mapanuri, mang-snap ng mga scams na to. At pinaka-importante, i-report ho natin. Pinadali na ho natin yung reporting mechanism natin. It's hotline 1326. So ulitin ko, hotline 1326. Tapos within 24 hours, dapat may feedback na tayo do sa ini-report sa amin, whether na-take down na namin yan, na-resolve na namin yan, or na-refer na natin sa law enforcement agencies. Maaari rin natin gamitin yung ating mga social media pages. We have a Facebook page, we have Instagram, TikTok. So kung ikinalat na rin ho namin yan para kung saan mas convenient sa inyo, ma-reach nyo po ang CICC. Opo, and with that, maraming salamat po, Attorney Yusek. Maraming salamat po. Thank you po. Good morning po. Good morning po. Nakausap po natin si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Siya po ang Executive Director ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center.